Alright, so magandang gabi muli sa ating lahat. At magkakaroon pa rin po tayo ng daily words of encouragement sa gabing ito. Kami po ay nandito po ngayon sa Paway, Ilocos Norte sapagkat meron pong get together fellowship with our church family. At kasalukuyan na nandito po kami. May baptism din po kanina dito po sa isang resort dito sa Paway. Alright? At bagamat sabi ko ay magde-devotion pa kami. Pero may naman po, malakas naman din po ang signal dito kaya I decided na mag-live po muna. At kahit papaano meron pa rin po tayong daily words of encouragement. Nais ko pong basahin ang ating text dito po sa Matthew chapter 27 verse 54. Sabi po ng Bible, "Now when the centurion and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God." So, nais ko pong bigyang emphasis po dito, yung sabi ng Bible nga, truly, this was the Son of God. Opo. At alam niyo po ba, maalala po natin noong namatay po ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Alright, so He gave up the ghost, sabi ng Biblia, nagkaroon po ng earthquake doon po mismo sa doon sa Calvary. Nagkaroon po ng malakas na earthquake, and then kahit yung veil doon sa temple ay napunit po from top to bottom, and that's an opportunity to access the throne of grace in the presence of God in heaven anytime, anywhere. Kaya to ask forgiveness or anything we need, especially asking the salvation of Jesus Christ sa atin po, ay ginawa po ng Panginoon yan para po tayo makapunta sa kanyang trono ng biyaya. And so nagkaroon po ng malakas na earthquake. At alam niyo po yung mga Roman soldiers, even yung mga tao po doon sa paligid na nakakita na nung namatay ang Panginoon, nagkaroon po ng great earthquake, sabi ng Bible, natakot po yung mga tao, saying, sabi nila, truly, this was the Son of God. So naniwala po sila noong mga nangyari ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya nais ko pong sabihin sa ating ngayong gabi, that our God whom we are serving, is true God. Totoo po siyang Diyos na buhay sa ating pong puso ngayon. Siya po ay nagsakatawang tao lamang upang tayo po ay iligtas sa lupang ito, sapagkat para po tayo ay matubos, ay kinakailangan po siyang magsakatawang tao upang madanak ang kanyang banal na dugo, at yung dugo na yan ang siyang maghuhugas ng ating kasalanan. Sapagkat kung hindi po gagawin ng Panginoon yan, ay hindi po tayo mahuhugasan, sapagkat spirit po siya spirit being ang Panginoon. Walang dugo ang espiritu. Kaya kinakailangan niya pong magsakatawang tao at upang dumanak ang dugo, na kung saan yung dugo na yan ang siyang maglilinis at maghuhugas ng ating kasalanan upang tayo po ay malinis sa harapan ng Diyos, and we can enter heaven if we accept Jesus Christ as our personal Savior. Kaya nga po yung sabi ng Biblia sa verse 54, ng mga Roman soldier doon, natakot po sila at sila'y naniwala. Truly, this was the Son of God. Nais ko pong sabihin sa atin ng ating Diyos ay totoong Diyos. Siya po ay truly, na sabi ng Biblia, anak ng Diyos, na kung saan pwede tayong pumunta sa Kanya upang sa ganon humingi ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw, at anuman ang ating mga pangangailangan, sabi ng Biblia, gusto ng Diyos tugunin yan. Lalong-lalo na kung hindi ka paligtas, siya po ay namatay para sa iyong kasalanan, sa aking kasalanan. Ang kinakailangan lang po natin gagawin ay sampalatayanan po natin siya, ang Panginoong Jesucristo, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Ngayon po ay Biyernes Santo, sabi nila, marami pong nagpipinitensya po ngayon. Doon sa Pampanga kanina, marami pong nagpapako doon. Meron nga pong nagngangalang Ruben Enahe, pang 36 times niya na po na magpapako ngayon. Akalain niyo po yun
Ang Panginoong Jesucristo ay isang beses lang na naipako, pero siya 36 times. Pero hindi na po kinakailangang panggawin yan, para bayaran ang kasalanan daw nila, at para mabawasan ang kasalanan, magpenitensya, magpapako sa cross, at magbuhat ng cross, kung ano-ano pa. Hindi na, sapagkat bayad na po. So binayaran na ni Kristo, hindi na tayo magbabayad. Siya na yung nagbayad sa lahat ng ating kasalanan. Kaya nga po, kailangan na lang po natin siyang sampalatayanan at tanggapin sa ating puso bilang sariling tagapagligtas. At sabi ng Biblia, pag naniwala po tayo sa Kanya, tinanggap natin siya, ililigtas po tayo sa impyerno. At kung ililigtas ka sa impyerno, hindi ka na pupunta sa impyerno. At dahil hindi ka na pupunta sa impyerno, pupunta ka po sa langit. Bibigyan ka po ng tinatawag na buhay na walang hanggan. So, regalo po yan, walang bayad po yan. Iba po yung salary sa regalo. Sapagkat yung salary ay pagtatrabahuan mo yan . Pero yung regalo, tatanggapin mo lang yan. So, mahina rin po ang signal dito. May time na mahina po. So, yun po, tanggapin lang po natin siya bilang tagapagligtas po natin. Regalo po, binibigay ng Diyos. Subalit pag ang regalo hindi tinanggap, hindi mapapasayo. Kaya nga kinakailangan po nating tanggapin ang regalo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na kay Kristo lamang. Pag tinanggap mo si Jesus, meron ka pong buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan kung bakit po may Semana Santa na sabi nila, merong 7 last word, yung sinasabi nilang 7 palabras, pero pag tinanong mo sila, tiyak ka na, sa langit ka pupunta, nag-palaspas Sunday na, nag-7 palabras na, resurrection Sunday pa, pero hindi naman tiyak sa langit. Alam niyo po, hindi nila naunawaan ang ganitong pangyayari. So they are just following tradition, but they do not understand the real purpose why Jesus came, para po tayo iligtas na tayo. Kaya pag hindi ka patiyak sa langit ka pupunta, ganito lang po ang panalangin mo, tanggapin mo ang Panginoong Hesus na iyong tagapagligtas. Alright? Tayo po ay manalangin, sundan niyo po ako. Dakilang Diyos, salamat po na nalaman ko na ako isang makasalanan na inyong inatulan patungo sa impyerno. Subalit ako po'y nagpapasalamat sa Panginoong Hesus na siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay alang-alang sa aking kasalanan. Tinatanggap na po kita, Panginoong Hesus, na aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. So, pag tinanggap mo po ang Panginoon, sabi ng Biblia po, anak ka ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos, John 1:12. Kaya kung anak ka ng Diyos, uuwi din po tayo sa tahanan ng Diyos. So yan po muna ang ating daily words of encouragement sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat. And God bless us all. Nandito po kami ngayon sa Paway, Hidden Paradise po ang tawag nila. At meron pong fellowship, ang aming pong church dito. And ito po yan pag sa gabi. So maganda po dito. Okay, so many resort. Ito po ay fish pond. May boating sila, parang Baguio, yung pwedeng mag-boat dito. May swimming pool. And magandang lugar po dito po sa Hidden Paradise ang Paway, Ilocos Norte. So nagkaroon lang po kami ng get-together fellowship with our church family. Hoping na yung ibang mga taga-Kandon makasama po dito sa mga susunod. Meron lang po kaming pito po kami galing po doon. And magandang gabi po muli sa ating lahat.